May kamaster tayo, itong sabi niya, pwede ba daw kunin sa lahat ng key yung isang kanta? Nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go. Ito yung ibig kong sabihin mga master, kung bakit lagi kong sinasabi, pag beginners ka, mas magandang aralin yung family chords. Wag muna yung solo-solo, ad-lib, something intro, ganyan. Kasi ito yung mga basic na foundation na tinatawag. Sa tanong ng ating kamaster, example, meron tayong key of C. Yan. Magbigay ako ng example dito yung kantang Kapaligiran. Sa kantang Kapaligiran is meron tayong tatlong chords dyan. So meron tayong 1, 4, 5. Sa family chords ito yun. Sa C kasi tayo, so yan. Yung 1, 4, 5 na tinutukoy ko is yung C, F, G. Yan. Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Nasa key of C tayo. Take note mga master, nasa key of C tayo. Kasi mga master, pag alam mo yung family chords, yan, lahat ng family chords, lahat ng key, yan. Yung key natin is 12 yan. So, para madali lang sa'yo, wala mo ng mga sharp, ganyan, flat. So, yan yung ating mga kukunin, yung 7 key, C hanggang B. Pag alam mo na yung family chords, kung paano nangyari, paano tumakbo, makikita mo na agad yung 1, 4, 5 na yan sa lahat ng key. Kung mapapansin mo dyan, sa ating D, meron tayong D, G, A. Yan yung 1, 4, 5 niya. Sa ating E, meron tayong E, A, B. Sa ating F, meron tayong F, B flat, C. Sa ating G, meron tayong G, C, D. Sa ating A, meron tayong A, D, E. At sa ating B, meron tayong B, E, F sharp. Try natin yang gawin sa isang kanta lang. So, sa C natin yung kinuha. Ngayon, gagawin natin sa D. So, key of D na tayo ngayon. At napapansin nyo, yung boses ko tumaas. Kasi, nagpalit tayo ng key. Wala ka bang papansin sa iyong kapaligiran? At tataas na naman tayo, try natin kunin sa E. Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Kunin natin sa F. Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Ngayon naman sa G. Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? A na tayo. Wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? At dito na tayo sa B. So, dahil malapit na siya sa C, babalik na tayo sa C. So, kunin ko na lang yung lower voice ko. Yan. So, mataas na kasi sa akin to pag higher voice yung kukunin ko kasi nahirapan na ako. So, kukunin ko sa lower voice. Yan. Kasi malapit siya sa ating C kanina, which is doon tayo nag-start. So, wala ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Yan. Yung napansin ko, yung boses ko, nahirapan ako habang tumataas. Joke lang. Kasi mga master, ito yung totoo dito sa family chords. Yung family chords na yan, is yan yung technique para matranspose mo lahat ng mga kanta. At napakahalaga yung tinatawag na transposition mga master. Kasi, yung mga nakikita natin ng mga chords sa mga tutorial or sa Google yan, standard kasi yan. Kumbaga,
Yung chords na yan is yan yung pitch ng original na kumakanta. Kaya napakahalaga yung transposition kasi dun mo siya bababaan. Kumbaga kanina ito, 'di ba, meron akong nung dito na ako sa G, yan, pansin niyo nahihirap na ako pagdating dito sa A. Yan, 'di ba? So dahil hindi ko na abot 'yun, kung pinipilit ko na lang 'yun. Yan. At lalo na nung nag-B na ako, doon na mas mataas na, kaya ginamit ko na lang yung low frequency or yung mababa na boses ko na lang siya kinuha kasi hindi na abot pag taasan ko na. So bibigyan ko kayo ng diagram na pinaka simple lang mga master para maintindihan nyo kung paano mag-transpose. Yan, bonus ito mga master sa tutorial na to. Example, ito yung ating mga key. Ito, tignan nyo mga master, ito ay mga key. Nag-start tayo kanina, diba, dito sa C. Yan. So, pataas tayo ng pataas. So, inabot ko pa hanggang dito sa G. Yan. Tingin ko hanggang G, kaya ko pa talaga siya. Dito kasi inipit ko na pagdating sa A, lalo na dito sa B. Ginamit ko na yung low na frequency ng boses ko para maabot ko siya. So, ito yun mga master. Sa transposition mga master, example, ito yung ating chords kanina na C. Kaya nating magtaas pa hanggang 4. Yan. Sa standard lang mga master, kumbaga nakukuha pa naman natin yan eh. Depende sa range ng boses natin. Pero merong nakakaabot din dun sa pinaka-octave niya. Pero mataas na masyado yun mga master. Kumbaga yung C na ito at itong key na to na C, ito yung kanyang octave. Kumbaga pag binasa natin to, 'di ba, sa do re mi fa sol la ti do. Do re mi fa sol la ti do. Do. Yan. Octave lang yan mga master. Isang key lang yan sila, kaso mataas na to na frequency. Yan. Kung napansin nyo kanina mga master, pagdating dito sa B, mababa na frequency kinuha ko. Kasi yung ating key nandito, yan. So, pwede pa tayong bumaba dito. Kumbaga, ito B, yan. So, binalik ko lang din, yan. Kasi naglulup lang naman ang ating mga nota. Kumbaga, yung dito, pag iabantin natin, meron din tayong D dyan, so on, so forth, yan. So, example, dito natin kukunin. So, pwede pa tayong kukuha dito ng 4 ulit. Ito yun mga master, oh. So, ito yun. Halimbawa, nataasan ako dito sa key of C. Kumbaga yung kinuha ko agad yung boses na mataas. Wala ka ba napapansin? Yan, inipit ko na lang. Sa iyong mga kapaligiran. So, mataas, di ba siya? Kumbaga, kinuha ko kasi yung high frequency ng boses ko. Pero kaya ko namang in-normal voice siya. Yan, no? Wala ka bang napapansin? Ang ano lang dito sa normal voice, pag binabaan ko siya. Kumbaga, example lang ito. Kumbaga, boses babae ako ngayon. Wala ka bang napapansin? Yan. So, pag babaan ko siya, bababa ako sa C. So, sa ating key kanina, ang mababa sa C is B. Kung napansin nyo, pag nasa C ako, pag mag-B yung key ko, magbaba yung tunog. Yan. Lang ka bang napapansin? Yan. Medyo awkward siya mga sir kasi mataas pa rin para sa akin. So, ngayon, babaan ko pa siya. So, gawin kong A. Lang ka bang napapansin sa iyong paligiran? Pero medyo ipit pa rin boses ko, so babaan ko pa siya sa G. La ka bang napapansin sa iyong kapaligiran? Yun siya mga master. At kukunin ko naman sa normal voice yung C ko, example. La ka bang napapansin? Yan. So, gusto kong taasan, doon na naman ako sa key kanina sa alphabet. So, yung mataas sa C is D. Yan. Kaya, yun yung ginawa nating example kanina. Nag-D tayo. Then, kung gusto ko pa talagang taasan, mag-E. Yan. So on, so forth. Ganun, balik-balik lang yan. Kumbaga, yung ating mga key, dito na masasagot.
kung ano ba yung mataas na key, ano ba yung mababang key. Ang sagot dyan is, lahat yan is mga neutral lang yan ng mga key na yan. Either sila yung mataas at either sila yung mababa. Nagdidepende lang talaga yan sa kanta. At yung boses syempre, kasi iba-iba tayo ng vocal range. Merong mataas yung boses na lalaki. Merong hindi kaya magtaas ng boses na lalaki. Subukan yung kantahin yung She's Gone, di ba? Hirap, di ba? So dahil yung Still Heart, yung vokalista nila, abot niya yung mataas na frequency. At para din sa nagsasabi na pag babae, key of C talaga sila. At pag lalaki, key of G. Hindi po ganun. Walang fix na ganun po mga master. Kasi meron ding mga key of C na hindi kaya ng mga babae. At meron ding key of G na hindi kaya ng mga lalaki. Yun siya yung totoo mga master. Kaya lang naman talaga, karamihan sa atin na mga gitarista, isa na ako nun, ang style ko lang kasi talaga dati, pag hindi abot ng kumakanta, ang ginagawa ko, guessing. Yan. Baka sa A ka, ay hindi, baka sa F ka, ganun. Guessing ang tawag doon. Hindi siya naka-proper. Yun siya mga master. Kaya napakahalaga na as beginners, aralin mo yung family chords. Walang iba. Huwag ka munang mag-solo, ad-lib, yan, intro. Kasi lahat ng yan is palamuti lang ng ating foundation. As beginners, ito yung pinaka-importante nating malaman. Hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nasagot natin itong tanong na ating ka-master. At nabigyan din kayo ng kasagutan. So wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. Hanggang dito lang, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.